Batang-bata pa lamang si Sar Manuel nang matutunan niya ang paggawa ng bayong mula sa kanyang lola. At dating bayong na ginagamit lamang tuwing namamalengke ay naisipan niyang mas pagandahin at mas pasosyalin na pinabongga. At ngayon ay ginawa niya na rin itong negosyo. Alamin natin ang business story niya dito lamang sa Negosyo Tayo. Ang bayong ay isang uri ng bag na kadalasang gawa sa hinabing dahon ng buri at karaniwang ginagamit tuwing namamalengke. Dahil dyan ay isang bayong business ang itatapok namin ngayong umaga para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Paano ka ba nagsimula dito? Passion mo ba yan? Actually, nag-start po talaga ako sa pagbabayong way back 2018. Pero originally po, natuto po akong gumawa ng bayong way back 1989. Nung natuto po yung lola ko, ang ginawa niya po is, kami mga apo, tinuruan niya po. Nakikita ko po yung negosyo ng family ko is ganun. So ako po mismo, nagkaroon ako ng interest. 2018 po, nag-isip po kami magpipinsan. Actually, may organisasyon po kami sa Malabon wherein in-incorporate yung mga ideas na i-transform yung typical na bayong into bags. Ano ba yung mga naging struggles natin and challenges nung binubuo natin itong business na ito? Nung nag-boom po siya, 2018 to 2019, marami pong nagsulputan ng mga reseller. Minsan ma-frustrate po kayo pag nakita nyo yung design nyo is nakopya or nagaya. Kung yung design na ginagawa nyo po kasi is coming from your heart, is imposible po nilang makopya yon. Siguro makokopya po nila, pero definitely yung pinaka-puso at isip mo na nilagay mo dun sa produkto mo is definitely cannot be copied. Entering bayong business is actually more of passion. Why? Because ang profit, maliit lang ang balik. So, bakit ganon yung naging notion mo when it comes to business? Nakikita ko po yung appreciation, nakikita ko po na ginagamit siya ng customer, and that's something na hindi po kasi nabibili ng pera. Ano ba mga business tips mo? Know your market. Of course, hindi naman po kasi perke gumagawa po kayo is may bibili. And passionate po kayo na maibenta, kumaga parang maipakita yung work of labor nyo, definitely po magwo-work po yun. Magkano ba ang capital na kailangan, materials na kailangan para makapagsimula? Nabibili po kasi ito na rolyo. So, ang plehi po kasi is nagko-cost siya ng roughly ranges from 1,200 to 1,500. Sige, Zar, pakita natin. Mag-i-start tayo sa basic flour na tinatawag. So, the basic flour composed of 4 pieces of plehe. From here, doon na po kayo mag-i-start kung paano lalaki. Depende po sa design na gustong nagagawin nyo. So, you're gonna add another one. After po nitong gawin, so magiging ganito na po siya. And then, unti-unti hanggang matatapos na siya ng ganito. Yung ganito kaliit, magkano mo ito maibebenta? That one, that costs 100 to 150 pesos. It's actually a cellphone case. Ilang minuto mo ito ginawa? That's less than 10 minutes. Wow, less than 10 minutes, may kita ka na kaagad na 100 pesos. Sabi nga nila, you only live once. Kaya gawin mo na mga bagay na gusto mong gawin katulad na lamang ng pagnenegosyo. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Zar Manuel. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabahagi namin sa inyo ng mga inspiring business stories at business tips mga kanegosyo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!